Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ibinida ni Education Secretary Sonny Angara ang mga reforma sa sektor ng edukasyon lalo na sa mga guro sa ginanap na National Teachers Month Kick-Off Program. Ang ilan sa mga ito ay ang pagbawas ng 57% school forms workloads ng mga guro para makapaglaan ng karagdagang oras sa pagtuturo at mas pinabilis na pagproseso ng 7,000 pesos medical allowance simula noong nakaraang buwan. Nilagdaan din ng kalihim ang guidelines on the payment of overtime services of teachers para maging gabay sa pagkuha ng mga guro sa overtime pay. Handa naman ang DepEd na mag-hire pa ng mga guro upang makuha ang ideal na laki ng klase sa mga paaralan. Idinaos naman sa Cambodia ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Linggo, September 9, kung saan hangarin niyang makapagpaigting sa kapakanan ng mga migrant workers bilang kontribusyon ng mga ito sa ugnayan ng Pilipinas at Cambodia. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Sa kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia, dito kanyang binigyang pagpupugay ang mga migrant workers na naninilbihan dito. Anya, ang kanilang katatagan ay isang simbolo ng pagiging bayani upang bigyan tibay ang samahan ng Cambodia at Pilipinas. Dito kanya ring kinilala ang kanilang pagsusumikap, hindi lamang sa bawat pamilya, kundi para na rin sa bansa. Sa kanyang pagbisita na matatapos sa September 9, layo ng Pangulo na patatagin ang ugnayan ng bansa sa sektor ng kalakalan, negosyo, pagsugpo sa pandaigdigang krimen gaya ng human trafficking, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga kalapit bansa bago pa man mamuno sa ASEAN sa susunod na taon. Kaya dito binigyan din ng Pangulo na ang sanhi nito ay para sa mas matibay pang samahan na magbubunga ng mas maraming pamumuhunan sa mga pambansang kumpanya. Dagdag pa niya kanyang hihikayatin ang lider ng Cambodia na tulungan ang bansang lumago ang ekonomiya at maisulong rin ang karapatan ng mga manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inabisuhan ng Philippine Embassy in Iraq ang Filipino nationals na huwag bumiyahe sa Sulaimania, Kurdistan, Iraq, bunsod ng umiiral na sitwasyon sa seguridad. Sakali namang kinakailangang tumungo sa nasabing lugar, pinapayuhan ng mga Pinoy na umiwas sa pampublikong lugar, maging mapagmatsyag at palaging sumubaybay sa balita. Inabisuhan din ng ating mga kababayan na sundin ang anumang emergency instruction na maaaring ibigay ng mga otoridad ng lokal na pamahalaan ng Iraq at kumontak sa embassy hotline sakaling may emergency. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 3 status ang Iraq. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BOC, ibinasura ang kargamentong lulan ang expired sugar para sa kaligtasan ng mga mamimili. Blood moon, nasaksihan sa bansa sa kabila ng maulap na kalangitan. QCPD, magsasampa ng kaso laban sa mga nagprotesta sa Batasan Complex. Higit 2 milyong balota mula sa BARM elections natanggap na at nasuri na ng COMELEC. Produksyon nananatiling maayos. Embahada ng Pilipinas sa Iraq, inabisuhan ang mga Pinoy na huwag bumahe sa Sulaimania sa Kurdistan, Iraq. Alex Yala, nakamit ang unang WTA title. SP Open susunod na sa lineup match. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.